Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Nasa panahon pa rin tayo ng Pasko ng Pagkabuhay at magandang ipaalaala sa atin ang isang inaasahan sana na bunga ng napakahaba nating paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay ay ang tunay na pagbabago ng loob. At ang pagbabago ng loob na ito ay tutungo sana sa pagbabago ng buhay. Ito sana ang magandang biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos kung tunay na tayo ay naghanda, kung tunay na tayo ay nakiisa sa mga disiplina na inaasahan sa atin nung panahon ng Kwaresma. Sa Ebanghelyo at sa ating unang pagbasa, tinutulungan tayong muling ipaalaala sa atin ang napakahalagang biyaya na ito na dapat sana'y ating tinanggap. Lalo na sa unang pagbasa sa naging karanasan ni Saulo. Si Saulo, alam na alam nating lahat at kilalang kilala sa kanyang kapanahunan, tagapag-usig ng mga Kristiyano. Pumapatay. Para sa kanya, isang marangal na gawain ang pumatay ng mga Kristiyano na hindi ayon sa kanilang paniniwala. Para kay Saulo, gagawin niya at gagawin ang misyon na usigin ang mga Kristiyano sapagkat malinaw sa kanyang paniniwala ang mga Kristiyano'y dapat mawala. Pero sa narinig natin sa unang pagbasa, sa kanyang paglalakbay patungong Damasco, bago usigin at patayin ang mga Kristiyano, isang nakasisilaw na liwanag ang tumambad sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Salita na napakamakapangyarihan, salita na nagpabagsak sa kanya, salita na magpapabago ng kanyang buhay. At ang salitang ito ay walang iba kung hindi si Jesus. Si Jesus na kinikilala natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas, makapangyarihan sa salita at gawa. Kaya kung talagang mananalig lamang tayo at magtitiwala kay Jesus, magagawa niya at magagawa niya sa atin kahit na ang mga imposibleng bagay. Yung mga hindi natin kaya, kapag ipapakiusap at ipagmamakaawa natin kay Jesus, magagawa niya. Sapagkat siya Diyos na makapangyarihan sa salita at gawa. Kung si Saulo, bago siya baguhin ni Jesus, ay sinasabing pumapatay at umuusig ng mga Kristiyano. Dahil sa salita ni Jesus at sa liwanag na tumambad kay Saulo, na bago ang kanyang buhay. Naging tagapagtanggol ng mga Kristiyano. Isa sa kinikilalang haligi ng pananampalatayang Katolika. Pwede pala talagang mangyari na kahit na ako yung pinakamasamang tao, basta't binago ako ng Diyos, kayang-kaya niya akong baguhin. Kung ikaw, sa tingin mo, ay wala ng kapag-apag-asa sa buhay, kay Jesus na Panginoon at Diyos, may pag-asa pa. Sa bawat isa sa atin, ang nakikita ni Jesus ay pag-asa.
pag-asa, buhay. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kay Jesus, matatagpuan natin ang panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong buhay. Amen.